Dahil ito yung nag-aantay ng mga blessings sa inyo. Ito yung mga swerte. Swerte ito sa pera, mga kapiksi. May chance na sumakses kayo. May chance na ma-achieve nyo kung ano man yung gusto nyo ma-achieve in terms of career, investment, in terms of money making. Kasi swerte kayo, mga kapiksi. No? Suswertehan kayo. Yan ang mga blessings sa inyo. Kung ano man yung napili mong source of income. So, let's say, trabaho. Suswertehan ka sa trabaho. Gusto mo lumipas ng trabaho? Suswertehan ka sa bago mong trabaho. Gusto mo magnegosyo? Suswertehan ka sa negosyo. And Hello guys, hello Taurus. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is mga blessings ngayong 2026, mga kapixie. So, tingnan natin yung potential na blessings nyo guys. Ulitin natin, ayaw mag-spread. Okay. So, unahin natin itong deck na to. Ito yung mga angel messages para sa inyo, para ngayong taon, mga kapixie. Ko ano na lang yung makaresonate sa inyo guys. Take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay mag-resonate sa inyo, mga kapixie. So, endings and beginnings, saktong-sakto guys, no? Magtatapos yung 2025 and papasok naman yung 2026. Lumang taon, bagong taon, the old must be released so that the new can enter. So, yung mga dapat nyong iwanan guys sa 2025, huwag nyo nang dalhin sa 2026. Tapusin nyo na lahat ng sufferings nyo, lahat ng paghihirap nyo, especially yung mga past circumstances na tapos na, no? Yung iba kasi sa atin guys, hindi maka-move on, hirap mag-move on dahil sa mga circumstances or sa mga sitwasyon na nangyari sa inyo. And naintindihan ko yan guys, I know how hard it is to let go and move on, no? Pero lalo lang kayong mahirapan. Sabi ko nga guys, letting go is hard, holding on is harder, no? And you do not lose by letting go, but by refusing to do it. Kapag hindi kayo nag-let go, mas talo kayo guys, okay? Kasi mas mahirapan kayo, mas magsasuffer kayo, mas masakit sa dibdib. And only to realize na one day magigising na lang kayo, tapos na pala, ayoko na, ang dami ko nang sinayang na oras, panahon. So, wag nyong antayin na dumating kayo dun sa panahon na nagsisi kayo sa mga panahon na sinayang nyo dahil sa pagiging stubborn nyo na mag-let go and mag-move on. Okay? Instead, alam nyo yun, be grateful for the experience. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit, at least natuto kayo, may mga lessons kayong na-realize, and yun yung importante. And na-mold kayo as a better person, and magagamit yan in the future guys, okay? Kayo pa rin yung magbe-benefit yan. So, i-let go nyo na yung mga kailangan i-let go ng 2025 and i-embrace nyo yung pagpasok ng 2026, mga kapixie. Be strong, kaya nyo yan. You are stronger than you think you are. And your strength assures a happy outcome, mga kapixie. So, kaya nyo yan guys. Kaya nyo yan. Kung kaya ng iba, kaya nyo rin. Kung nagawa ng iba, magagawa nyo rin. So, be strong, mga kapixie. And take a leap of faith na huwag kayong matakot na sumubok ng mga bagong bagay ngayong bagong taon, especially kung para naman sa ikaw-unlad ng buhay nyo, Taurus. Syempre, hindi nyo naman malalaman ang resulta hanggang hindi nyo sinusubukan guys, okay? So, yeah, comment down below, Taurus, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga message na yan, mga kapixie. So, shuffle natin to guys. Hanapin natin yung energy ng Taurus at saka yung energy ng blessings. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman.
Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice versa. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap guys ng pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, aventurine tsaka citrine yung recommended ko guys. Ito yung sample, may makikita kayong mga link sa description box guys. So Taurus, kayo ay represent ng King of Pentacles. Ito yung ating blessings energy. Babasahin natin both positive and negative guys, kasi yung mga negative yun yung maaaring nagiging balakid, pero guys super positive nitong energy nyo. Ang nakikita lang natin na negative dito guys is yung pagiging overthinker nyo, no? So yung pagiging overthinker nyo, mga kapiksi, yun yung nagiging balakid sa mga pagpasok ng blessings, kasi imbis na eto guys, diba, yung sabi nga sa inyo kanina, take a leap of faith, magtiwala kayo, no? Try new things, try new adventures, new journey ngayong 2026. Pero yung iba sa inyo guys, may takot, no? Ay, yung iba sa inyo takot na lumabas ng comfort zone, yung iba sa inyo takot mag-take ng risk, takot sumugal sa mga bagong opportunities. And sometimes okay lang naman yun guys, naintindihan natin yun, kasi kaya nga siya tinawag ng comfort zone, dahil komportable kayo sa whatever you have, no? Pero kung gusto nyo lalong umasenso, umanlad, and maka-experience ng more blessings, most of the time na-experience talaga yan sa labas ng comfort zone. So kung gusto nyong ma-experience ito mga positive na to, kailangan wag kayo mag-overthink and take chances, no? Labas kayo ng comfort zone mga kapiksi, dahil ito yung nag-aantay ng mga blessings sa inyo. Ito yung mga swerte ito sa pera mga kapiksi. May chance na sumakses kayo, may chance na ma-achieve nyo kung ano man yung gusto nyo ma-achieve in terms of career, investment, in terms of money making, kasi swerte kayo mga kapiksi, no? So swertehan kayo, yan ang mga blessings sa inyo. Kung ano man yung napili mong source of income, so let's say trabaho, suswertehan ka sa trabaho. Gusto mo lumipat ng trabaho, suswertehan ka sa bago mong trabaho. Gusto mo magnegosyo, suswertehan ka sa negosyo. And magiging maganda yung balik ng income sa inyo mga kapiksi, no? So kakampi mo si universe guys, kaya kailangan mong ma-overcome yung overthinking mga kapiksi, kasi ito yung magiging balakid para hindi mo to ma-experience guys. Okay, so kung gusto mo swertehan sa pera, sa negosyo, sa trabaho, go out of your comfort zone, explore mga kapiksi, and take a leap of faith guys. Okay, so ito i-main nyo na yan sa comment section. Mind, swerte, good luck, good fortune, abundance of money, wealth, and riches, magandang daloy ng pera, swerte sa pera, yan. I-main nyo na yan sa comment section mga kapiksi. Ito, ayan o, ito yung sinasabi ko na ito muna swerte kayo kapag lumabas kayo ng comfort zone, kasi greener pasture yung nag-aantay sa inyo. Ibig sabihin ng greener pasture, mas maraming resources available sa pupuntahan nyo. Let's say kung gusto nyo mag-ibang bansa, or kung gusto nyo lumipat ng trabaho, mas maganda yung sweldo, mas malaki yung kita, mas maraming benefits, mas maraming resources available para sa inyo. So nandun yung pag-unlad at pag-asenso guys. Okay, so labas-labas kayo ng comfort zone nyo para ma-experience nyo yan mga kapiksi. And when it comes to love guys, no, blessed din yung iba sa inyo sa relationship. Yung iba sa inyo, kung kayo ay single, guys, maaaring yung makilala yung tamang person para sa inyo. Maaaring may mag-confess ng kanilang nararamdaman sa inyo. So habang inaantay nyo to guys, kailangan nyong magdasal para ibigay sa inyo ni universe yung inyong divine match talaga. And kapag dumating na sila, mas lalong kailangan yung ipagdasal para ma-maintain, no, kung ano man yung magagandang
pinapakita nila sa inyo. Pero definitely for some of you, ngayong 2026, you might be blessed sa relationship nyo and maaari nyong makilala ang inyong mga prinsesa or prinsipe, mga kapiksi. Okay? So, i-main nyo na rin yan, guys, sa comment section, mga kapiksi. So, what else? Ito yung mga positive changes, mga kapiksi. For some of you, I'm sensing na merong ano dito, parang mababaliktad na from friends, from foes to friends. Parang yung mga dating kaaway nyo, yung mga dating naiinisan nyo, yung mga dating nang babash sa inyo, mga kapiksi. Magiging kakampi nyo sila. So, para magkakaroon ng mag-iiba yung ihip ng hangin, mga kapiksi, sa mga relationship, sa mga friends, or even sa family and relatives, or sa mga neighborhood nyo, mga kapiksi. Parang yung kung dati inis na inis sila sa inyo, kung dati minamarites kayo, kung dati sinasabotahe kayo, mga ganyan, this time, para mag-iiba, and they will become more close sa inyo, mas magiging open, and maaring pinagsisihan nila yung mga panghuhusga nila sa inyo, mga kapiksi. Okay? So, this is a very nice, parang magandang ikot, no, sa relasyon, kasi yung mga dating kaaway, parang nagiging close na kayo, or nagkakabati na kayo, mga kapiksi. Alright? May chance din na mag-heal ang inyong mga emotional pain, mga kapiksi, lalo na kung mga broken hearted yung iba sa inyo, mga kapiksi. So this is also a blessing, and maaari kayo magsimula ng bago. Again, guys, no, maaari kayo magsimula ng bagong journey, especially in terms of love, guys, no, kasi nga sabi ko sa inyo, maaring may makilala kayo or ipagkaloob sa inyo ng universe yung inyong divine match. Eto, guys, for some of you, maaaring ito rin yung maging reason para mag-heal yung inyong mga broken heart. Kasi sometimes kapag kami nakikilala tayo, doon, 'di ba, na nag-heal yung mga sugat natin, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yan, i-mind nyo yan sa comment section. Itong mga healing na to, itong mga pagkakabate, reconciliation, yan. So, what else, mga kapiksi? Again, this is recovery, guys, for some of you. Ito, guys, maaari kayo magkaroon ng conflict, no? Yung iba, nagkakabate, pero yung iba naman, nagkakaroon kayo ng conflict sa ibang tao. So, this is something na dapat ayusin nyo, or iwasan nyo na magkaroon ng conflict, mga kapiksi, kasi dapat tayo yung nagtutulungan, nagmamahalan. Especially sa mga relatives, guys, or sa mga kamag-anak, mga kapiksi, tayo yung magkakadugo. Although naiintindihan ko naman, sometimes meron talaga na mga ganon, no? Excuse me. I'm sure maraming makaka-resonate, kasi marami akong nababasa sa mga comments na minsan kung sino pa yung mga kadugo mo, siya pang nananamantala sa inyo. But yeah, pero at the end of the day, magkakadugo pa rin kayo. So, sana maayos yung mga issues nyo, mga kapiksi. And again, guys, no, this is recovery for some of you. So, for some, kung kayo ay nagdanas ng mga problema or pagsubok noong 2025 or ngayon 2025, by next year, 2026, sabi ko nga sa inyo, naghihilom kayo, naghihil yung mga pain nyo, and kasabay ng paghihilom nyo is yung recovery, mga kapiksi. Okay? Hindi lang recovery sa kalusugan, pero recovery sa kaayusan ng buhay, mga kapiksi. Parang magiging maayos ulit yung takbo ng buhay sa inyo. Minsan kasi, guys, kapag nagkakaproblema tayo, parang nadadama yung buong buhay natin, 'di ba? Bumabagsak yung mundo natin. So, yung iba sa inyo, pwedeng na-experience nyo yan, guys, and parang this year, babawi kayo. Okay? Bawi. So, bawi-bawi lang, mga kapiksi. Alright? Okay, so, comment down below, Taurus, if naka-resonate kayo dyan sa mga blessings na yan, guys, lalo na tong mga swerte sa pera niya na to, yan, guys, no? I-mind nyo yan sa comment section, kasi maganda talaga yung
takbo ng swerte, takbo ng kaperahan sa inyo guys ngayong 2026. Yan ata yung isa sa mga pinakamagandang blessing. Pati yung sa love guys, syempre. Ay, kilig na naman kayo. Alright, so bunot lang tayo ng additional message niya guys. You wouldn't plant a seed and then dig it up every few minutes to see if it has grown. So why do you keep questioning yourself, your hard work, and your decisions? Have patience, stop overthinking, and keep watering your seeds. Sabi ko nga guys, di ba, yung overthinking nyo, yan yung nagde-delay ng mga manifestation nyo, nagiging resistance ng mga blessings or balakid sa mga blessings nyo. So stop overthinking. Kapag nagtanim kayo, no, Tagalogin ko lang din, kapag nagtanim kayo guys, hindi nyo naman huhukayan araw-araw yung tinanim nyo para makita nyo kung tumutubo na ba, diba? Kasi pag nagtanim kayo ng binhi, diba? Or seed, buto, lalagay nyo sa ilalim ng lupa. Syempre, hindi nyo naman makikita kung tumutubo na ba yung mga ugat, kung ano na ba yung nangyayari dun sa mga tinanim nyo. And hindi nyo siya huhukayin or hahalukayin. Otherwise, masisira or madidelay yung kanyang growth process, diba? Ganun din sa buhay natin mga kapigsi. Even if you're not seeing results immediately, no? Kapag hindi agad kayo nakakita ng resulta, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kagaya ng mga tinanim nyo na binhi, hindi porket hindi nyo nakikita na tumutubo yung ugat sa ilalim ng lupa, hindi ibig sabihin ay hindi tumutubo yung inyong mga pananim. There's always movement in the background na hindi nyo nakikita. Ganun din sa buhay natin, guys. Kapag wala kayo agad-agad nakikita na resulta sa inyong harapan, it doesn't mean na hindi nagwo-work yung mga hard work nyo, yung mga manifestation nyo, yung mga desires nyo, yung mga dasal nyo. Hindi ibig sabihin hindi sila nagwo-work. Everything is always moving in the background every single day. Some of it hindi visible sa mata nyo, pero palaging nagkakaroon ng movement. You just have to wait and have patience. Kailangan nyo lang mag-antay hanggang sa tumubo yung binhi nyo and makita nyo na yung pagtubo, mga kapiksi. Okay? Ibig sabihin, antayin nyo hanggang sa makakita kayo ng harap-harapang resulta sa harap nyo. Pero kahit na wala kayong makitang resulta sa harap nyo, everything is always moving in the background kasi palaging pinagagalaw ni universe, no? Yung mga tao, bagay, sitwasyon na naaayon sa mga desires mo. You just have to focus every single day and have patience and have trust, mga kapiksi. Okay? Alright. Sana naintindihan nyo kasi marami talaga sa nyo guys, yan ang problema, yung pagiging atat sa manifestation, yung hindi naniniwala sa manifestation kapag hindi sila nakita ng resulta. Yun yung problema ng karamihan sa inyo. Kaya imbis na magpaka-positive, nagiging nega dahil sa kaaantay sa sobrang atat. So magbagong buhay na kayo guys, 2026 na, and you should have patience, mga kapiksi, and trust the divine. Okay? Alright. Happy New Year guys! Happy 2026! Sabangan nyo yung ating Pampaswerte Subliminal. Pampaswerte sa 2026 Subliminal, December 31, 8pm dito sa ating channel. Ipapublish ko. So, pakinggan nyo yun habang naghihiwala yung taon para maging maganda yung pasok ng 2026 nyo. Okay? Comment down below if naka-resonate kayo guys. Ito yung ating 2026 kapalaran. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.